Magandang araw mga ka-solo flight. Nandito tayo ngayon sa Clear Spring pa rin to mga ka-solo flight, no? Dito sa pinapasukan nating mall. Itong lugar na to mga ka-solo flight, nasa labas tayo. Yan yung generator mga ka-solo flight ng Clear Spring. Meron pang isang generator nasa nadudo sa kabilang lugar, sa kabilang. Pero ito mga ka-solo flight, isa sa mga generator nila. Lalagyan natin ng cover mga ka-solo flight, yung itaas na yan, yung itaas nung pinaka gate niya, kasi mga ka-solo flight, isang gabi may nahuling tao dyan umaakyat. So aakyat dyan sa gate na yan kasi screen lang yan aakyat siya dyan, tapos tutulay dun sa bakod, tapos aakyat dun sa bubong. Hindi natin alam mga ka-solo flight kung anong trip nila, kung anong ginagawa nila doon sa bubong. So ngayon, na pag-isipan ni boss na palagyan sa atin ng cover, no? So pinag-isipan natin kung paano natin malalagyan ng buong cover yan, kasi malaki yan mga ka-solo flight Ang haba niyan mga nasa 12 feet mga ka-solo flight, 12 feet ang haba niyan. So ang taas naman niya mga ka-solo flight nasa 4 feet. So kung lalagyan natin ng isang buong plywood, kulang. Kasi ang isang buong plywood nasa 48 by 96. So 4 feet by 8 feet ang sukat mga ka-solo flight. So inisip natin, dahil wala naman tayong katulong, dahil ka-solo flight nga tayo mga ka-solo flight, no? Wala tayong katulong hanggang dito sa Canada, solo flight tayo. So pinag-isipan natin kung paano natin makakabitan niya ng cover. So kung mapapansin niyo mga ka-solo flight, nung unang araw na ginawan ko yan, kinakabitan ko ng frame, October 8 yun mga ka-solo flight, no? So kinabukasan siya ng birthday ko mga ka-solo flight, kasi ang birthday ko ay October 7. So yung araw na yan, October 10 na mga ka-solo flight. Kung bakit ganun siya katagal, kasi sinisingit-singit ko lang yan mga ka-solo flight. Pagka wala akong ginagawa sa loob ng mall, ayan ang pinupuntahan ko mga ka-solo flight. Saka pagka maganda panahon, ayan, so ginagawa ko sa umaga, minsan sa hapon bago umuwi, no, mga ka-solo flight. So yan, hapon yan mga ka-solo flight. Katatapos ko lang mag-break time yan. So October 10 pa rin ng hapon. Pinalikan ko siya ng hapon. Kanina umaga, October 10 ng umaga. Tapos ngayon hapon. So yan, nilagyan natin ng kahoy na 2x3 mga ka-solo flight, no? Para may pamakuan tayo dyan. Actually hindi siya pako, tornilyo ginagamit ko, puro tornilyo yan. So ayan mga ka-solo flight, pinipix natin. So nood lang tayo mga ka-solo flight. So October 15 na mga ka-solo flight, kulang isang linggo. Medyo matagal nating nabalikan kasi mga ka-solo flight, nag-uulan nung mga araw na yon. Tapos may trabaho tayo sa loob ng mall. So hindi natin maasikaso yan, no, mga ka-solo flight. So ngayon, pinutol-putol na natin yung plywood, yan ang diskarte natin, no. Ayan ang napag-isip-isip natin. So alas 10 ng umaga yan mga ka-solo flight. Ayan si boss mga ka-solo flight, no. Kasi na-request ko sa kanya na buksan yung gate para makapasok ako. So pinubuksan niya yung gate. Hindi niya mabukas kasi yung padlock nasa loob. So tutulungan natin si boss, no, na mabukas yung gate. Saglit lang mga ka-solo flight. Bubuksan natin. So yung panahon yan mga ka-solo flight, alas 10 ng umaga, medyo malamig sa labas mga ka-solo flight. Kaya kung makikita nyo, naka-tatlong doble ako yan mga ka-solo flight. Ay, 4 pala. Merong thermal shirt sa loob na manipis. Yung thermal shirt na yun, yun yung mga ka-solo flight, para hindi masyadong malamig.
Tapos may sweatshirt ako. Tapos may long sleeve. Tapos yung yung warning chorba na ewan kung anong tawag niya sa damit na yan. So ayan, nabukas na natin. So tuloy ang trabaho. Medyo malamig nga mga ka-solo flight. So kaya binaspasan na natin ang ganyang kabilis ang trabaho para hindi natin matiis yung lamig eh. So yan lang kagandahan dyan mga ka-solo flight, no? Kahit ganyan nga kabilis mong trabaho, hindi ka pagpapawisan mga ka-solo flight. Giginawin ka pa mga ka-solo flight dahil sa sobrang lamig. Siguro ang temperature dyan mga ka-solo flight nung araw na yan, mga nasa -9 mga ka-solo flight, no? Ganyan nakalamig. Kung makikita nyo maulap, ayan, mabilis din yung ulap mga ka-solo flight. Nagmamadali din yung ulap. So ayan, no? Inifix na natin yung plywood na yan ng putol-putol. So ayan, tapos na tayo mga ka-solo flight, no? Ganun kabilis lang yan. Yung trabaho na yan. So babalikan natin yan ulit mga ka-solo flight kung kailan ulit tayo may time. Ang sunod na balik natin dyan, pipinturahan na natin yan. So ayan mga ka-solo flight, October 22 na. Nung binalikan natin yan, October 15 ba yun? O yan, 22 na. So hindi natin kagad nabalikan mga ka-solo flight ng ganun katagal kasi nag-uulan nga. Nabasa yung plywood. So hindi naman natin po pwedeng pinturahan ng basa yan mga ka-solo flight. So kaya hinintay nating umaraw, maging maganda panahon. So ayan, nagkaroon tayo ng panahon, wala tayong ginagawa sa mall. So binalikan natin yan, tamang-tama, tuyo na siya. So pinturahan natin ulit siya ng mabilisan, no? So yung araw na yan mga ka-solo flight, hindi siya ganun kalamig, no, yung panahon. Kaya kung makikita nyo, hindi naman ako nakabalot ng mukha dyan. So ibig sabihin, kaya natin yung lamig sa mga oras na yan. Pero malamig pa rin mga ka-solo flight. So pinaspasan na rin natin yung pagpipintura niyan para matapos kagad kasi may trabaho pa tayo sa loob na naiwan. Siningit lang natin yung mga ka-solo flight. So tingnan natin yung finished product natin mga ka-solo flight. Kaya na mga ka-solo flight, tapos na. Okay na yan mga ka-solo flight, no? Nakita natin na medyo masaya naman si boss dyan. So dito October 31 na mga ka-solo flight, ang bilis ng panahon. Dito sa loob tayo ng mall na gumagawa mga ka-solo flight, no? Nasa CR tayo ng babae, CR ng babae yan mga ka-solo flight. Kung tawagin dyan sa kanila, washroom, women's washroom mga ka-solo flight. Hindi siya CR ang tawag dito sa kanila, washroom. So ayan, nagpalit tayo mga ka-solo flight ng soap dispenser mga ka-solo flight. So pinalitan na natin ng bago kasi yung soap dispenser dati wala na yatang mabili si boss na na ganong klaseng sabon. So ayan mga ka-solo flight, yung luma, kung makikita niyo yung kulay itim niya, nakadikit lang yan. So papalitan natin yan ng medyo moderno na klase. Moderno ba yan? Hindi yata moderno, hindi yata bagong model yung ikakabit natin, no? Pangkaraniwan nga lang yata yun, mas moderno pa nga yata yung tinanggal natin. Kaya lang kasi mga ka-solo flight, wala nang sabon, wala nang ganong klaseng sabon na mabili si boss. So ngayon nagpalit tayo nito, yung plastic niyan. So itutornilyo na natin mga ka-solo flight, no, sa tiles. So yun yung mga gamit nating talim, dalawang klase, isang 1/8 na mason drill bit saka isang 1/4 na mason drill bit mga ka-solo flight, yung pinakita ko sa inyo kanina. Medyo mabilis lang yung pangyayari kaya hindi natin kaagad na nabanggit kanina. So ayan mga ka-solo flight, yung tornilyo, yung torx, ang bilis-bilis kasi mga ka-solo flight para hindi kayo mainit. So ayan, binubutas natin, tinutornilyo. Ayan, so kung makikita nyo may lalaki dumaan kasi gumagawa rin sila dun sa bowl mga ka-solo flight, parang may leak yata, so nire-repair nila.
So ayan, pinifix na natin mga ka-solo flight. Panoorin natin. Ayan, okay na mga ka-solo flight, no? Naikabit na natin. So, mamaya konti, lalagyan na natin ng ano yan? Nangyari? May ganyan pa. Transition tawag doon mga ka-solo flight sa paglilipat ng picture. So, ayan mga ka-solo flight, yung natapos natin, no? Yan pala si Henry mga ka-solo flight. Siya yung janitor natin kasama dyan. Siya yung nagme-maintain ng mga washrooms mga ka-solo flight. So, ayan, nilalagyan na natin ng hand soap mga ka-solo flight, no? So, ayan, binibigyan natin siya ng instruction kung paano siya lagyan mga ka-solo flight, no? Paano siya buksan, paano isara, saka paano gamitin mga ka-solo flight, no? So ayan, medyo wala pa kasing laman kaya matagal lumabas pa mga ka-solo flight yung sabon. So akala natin nung una ay mga 10 pindot bago lumabas yung sabon. So hindi pala kasi hindi pa siya nakakaano. So babango naman yung sabon na nabili ni boss, no. So tinesting natin. Maganda naman yung sabon mga ka-solo flight. Ayan, so okay naman. So dito tayo ngayon mga ka-solo flight sa washroom naman ng lalaki. So naikabit na natin yung isa mga ka-solo flight. Dito naman tayo sa kabilang side yung plastic pagkatanggal. Yan, dito tayo sa kabilang side mga ka-solo flight, magkakabit naman. So load tayo mga ka-solo flight. Wala lang bibitaw mga ka-solo flight. So ayan mga ka-solo flight, no. Makikita na natin ang malapitan kung paano siya butasan. So yung una natin ginamit mga ka-solo flight to 1/8 para mabutas mo na yung tiles. Ayan, 1/4 na yung ginamit natin mga ka-solo flight para magkasya yung tox na ginagamit natin. Pinasok natin tox yun, tapos yan, tinutornilyo na natin mga ka-solo flight. Tapos ikakabit na. Yan, ganoon lang kasimple mga ka-solo flight. Tapos lalagyan ng sabon, lalagyan ng takip. Okay na, larga na yan mga ka-solo flight. So ayan yung natapos nating trabaho sa washroom ng mga may men's ng men's washroom. Yan yung men's washroom mga ka-solo flight, no? So ayan, natapos na tayo dyan sa women's washroom naman yan mga ka-solo flight. So dito tayo ngayon sa medyo malungkot na pangyayari mga ka-solo flight, no? Na hospital tayo nung September 13 mga ka-solo flight kasi biglang sumakit ng husto yung tiyan natin mga ka-solo flight, na itinakbo ko yung sarili ko ng mag-isa alas 8:58 ng gabi mga ka-solo flight ng September 13. Ayan mga ka-solo flight, no. Ako lang mag-isa kasi yung mga kasama ko mga ka-solo flight nasa okasyon sila mga ka-solo flight. Actually magkakasama kami ng time na yan mga ka-solo flight, pero umuna akong umuwi kasi sobrang sakit ng tiyan ko mga ka-solo flight. So nabigla yata ako ng pagkain ko ng masarap na lechon mga ka-solo flight, no. Kaya sumakit yung tiyan ko. So ayan, ilagyan na nila ako ng dextrose. Tapos kasi dun kinabit yung para sa pain reliever mga ka-solo flight, para mawala yung sakit ng tiyan ko. So yung mga oras na yan siguro mga inabot na ako ng mga hating gabi dyan mga ka-solo flight. Kasi ang tagal dumating nung doktor mga ka-solo flight nung gabi niyan, kasi maraming inaasikaso, maraming may sakit mga ka-solo flight. So ayan, pinahubad sa atin yung doble nating sweatshirt para titingnan yung BP natin mga ka-solo flight.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, oh yeah, it's running after me. Oh yeah, your goodness is running after, it's running after me. With my life. Ayan mga ka-solo flight, no? Ino-ultrasound tayo mga ka-solo flight. So, tinanong ko kung ano yung nakita niya, kung ba't sumasakit. So, napailing siya dyan mga ka-solo flight kasi malaki na daw. Ayan, napailing siya kasi malaki na daw yung gallstone. May gallstone daw ako mga ka-solo flight na bumabara na dun sa bituka ko mga ka-solo flight, dun sa abdo. So, kailangan na daw operahan. Good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. All my life you have been faithful. All of my life you've been faithful. So, ito mga ka-solo flight, kinabukasan na, September 14, alas 10 na ng umaga, mag-aalas 11 na. Dumating na si King, puminunta niya na ako. So, mga ka-solo flight, maraming salamat sa panonood. Muli mga ka-solo flight, God bless.